So yun, chinek na rin po namin yung kanyang regulator kasi napansin namin na may kunting sunog yung bahagi ng socket na ito. Ilan na lang yung pag-amis na. Yan na ngayon, lyrical po. Yo, what's up? Good morning mga idol. Meron po tayo ditong Motorstar. Ayan. So, i-condition natin to kasi ang kwento natin ng customer hindi na umandar. Kaya tinambay niya po at yun na, natuluyan na. So, alamin natin kung ano yung cause, bakit hindi ito umandar. Ito po ay Motorstar mga idol, 200cc. Hey! Yan o, kita na dyan pa yung mga agyo-agyo o. Ayan. Napakanipis na ng brake na to. Okay. So, ang gagawin natin, mabaklasin natin yung cover. Kasi pag mahigit isang taon o isang taong na natambay, automatic yung karburador niyan, stagnant po yung natitirang gasolina. No? So, baklasin natin. At check na rin natin. At ang sabi kasi ng customer, ay nawalan daw po ito ng kuryente, nawalan ng function. Tapos sinubukan niyang panda rin, lumabas yung kuryente sa dashboard pero wala dito. Ayaw pa rin mag-start, no? So yun ang alamin natin, okay? So gagawin natin, ano ang gagawin natin? Mabaklasin muna natin. Alright? Ganda yun. Bigat ng motor na to. Maganda to pag rides, pag mga bengking kasi makapal yung ano. Ang ayaw ko lang dito yung ano, yung likuran na kasi yung sakay, yung passenger mo talaga nakatuwad sa iyo. At saka manipis lang po yung upuan, kawawa yung passenger. Alright, so alamin na natin kung ano yung problema nito. So yun, at binaklas na po natin at kita naman po natin yung kanyang spaghetti wire. Tapos yung mga agyo-agyo na palatandaan na talagang ito yung na-stock, no? Baka sabihin nyo hindi na hindi ito na-stock, no? Kwento-kwento lang. Ayan, no? So natambay daw po ito ng may isang taon, kaya sasama na rin natin tong ilinis yung kanyang air filter. Baka umaya may daga na yan dyan sa loob. So yun, chinek na rin po namin yung kanyang regulator kasi napansin namin na may kunting sunog yung bahagi ng socket na ito. Nirekta na lang. Yung isa okay pa naman. Alright. Tapos yung kanyang fuel cock ay barado. Ayun o. Hinanginan na namin ng hinanginan. So ayaw talaga. Kaya papalitan natin to. Meron naman tayo dito ang replacement na pang TMX. Parehas lang sila. Alright. Yan. So kasukat lang naman sa kanya yung TMX. Alright. So ikabit na natin. Salpakan na natin ang bago. Diba? Yun. Salpak na natin kung magkakasukol. Man. Yun, no? Okay, tabo di. Tapos yung mga ano, yung kakabitin natin. Yung goma at saka hose. Okay na. So sa sitwasyon na ito, buti na lang hindi nagka-problema po yung kanyang supply ng kuryente sa bahagi ng CDI. Okay pa naman po yung supply ng kuryente, no? So dito lang po sa supply ng gas nagkaroon po ng konting problema. So ayan, ibalik na natin at papaanda rin natin. May ano? May tatat. Wow, adin kagarastuhan. Tadi pa. Panas lahat, Iri Kalbo. Okay. Washing na lang kulang. Parang may problema. Don't worry, we got you covered. From screws to engines, lahat ay delivered. Sa bawat ride, Kalbo, panas na. kaligtasan
Ayan, sa bahaging ito, chinek na rin po namin yung kanyang oil, brakes at lahat po ng pwedeng i-check para masabi natin good condition na po yung motor ni Tropa. Quality assured, sa presyo ay the best. Kahit anong kailangan, nandito lang kami. Kasama sa biyahe mo, Ayun pa mahawa. every ride guaranteed. So sa baging ito, subukan na po natin at paanda rin. Yon, one click. So road test muna natin at papakiramdaman kung may kakaibang problema para maayos natin kaagad. Okay, so tayo yung unang susubok. I-road test natin bago si customer. Alright, tara. One stop shop, wag ka na maging kware sa iba. Hindi lang benta, kundi serbisyo. Alaga sa customer, yan ang totoo. Like and share, follow mo na. Yon, at good condition na po yung motor ni Tropa at nagamit na po natin na road test at ang sabi ng ating hinete ay okay na okay, goods to goods at walang problema po yung kanyang biyahe, kaya masasabi natin na all goods na ito at pwede na po itong gamitin ulit ni Tropa sa kanyang pang daily use, no? Yung mga ganitong klase motor ay wag po nating itambay, lalong lalo na po yung mga carb, kasi pag hindi natin pinapandar ng mga ilang araw ay napapanis po yung gas sa ilalim ng kanyang carburetor. Ayun, so bakit ganon, no? Yon, so alamin nyo na lang kay Kuya Kim. Alright, so ganito lang muna yung video natin mga tropa. So sana namin ako ay tips at kalaman kung ano yung gagawin nyo pag mayroon pong natambay na motor o na stock na motor, o kung may gusto kayong paandarin na motor na ayaw mandar. So unahin lang natin yung basic. Una natin yung kuryente, check natin yung kuryente, yung compression at yung gas. So sa tatlong bagay na yon, dapat konektado at connection or functional sila talaga, yung nabubulol tayo, no? So dapat yung tatlong yun ay functional para masabi nating aandar at goods yung ating makina. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out muna mga tropa. Bye bye, maraming salamat po. Ingat. Papatyan, tunay na quality.